Alright, good day mga lods. Kakabit ko na yung aking Indo muffler. Yan. Ito. Susubukan ko na siya para makita ko kung okay ba yung kanyang fitment at saka syempre kung kailangan ko pa ba ng ibang bracket sa pipe or okay na yung bracket ko na nandun yan. Kaya ikabit na natin. Kahapon na rin. Late na naman ako mga likot ng motor. Ngayon kasi ako may time ng mga likot. Kaya kabit na natin to. Ito na yung motor. Niluwagan ko na rin to. Yung kanyang bank sensor. Yung mga nut. Tapos nut din sa likod. Niluwagan ko na yan. Tatanggalin ko na lang yan. Tapos ikakabit na natin itong bago. Wala akong ganong space dito kasi marami nakaparada. Ayun o. Nandito lahat sila sa bahay. Tignan nyo mga lods. Pinakalawang oh. Tono yan ni Boss Santino the Ace. Dito pa lang oh, nakikita nyo na oh, kung ano yung tono. Tatabi ko muna tong aking pipe. Eto, gagamitin ko to, yung canister. Kasi naka-open pipe tayo eh, yung Indo. So pag may pupuntahan ako, ito pa rin gagamitin natin. Tabi ko lang to. Ito yung isa sa nagustuhan ko dito sa SG88. Ang ganda ng lagayan ng bank sensor. Tsaka, ang ganda ng pagkakagawa ng elbow. Siyempre nilinis ko na yung thread niyan. Tapos nilagyan ko ng konting langis tong thread ng bang sensor para hindi mag-stack up. At saka ito, hindi masyado tong in-over torque. Sakto lang. Para hindi ma-lost thread. Maraming na lost thread na ito. Okay na yung wag mong panggigilan. Ilagay na natin yung canister. Mga lods. Sakto lang yung mga lods, yung bracket ko. Hindi na kailangan palitan. Okay, so eto na siya mga lods. Okay na dito, mahigpit na dito. Yun nga lang, parang dito ko nga napansin na parang iba nga yung elbow na naipadala sa akin mga lods. Kasi kung papansinin nyo tong elbow na to, dikit na dikit sa engine. Yung RRS1 ng SG88 ay medyo malayo dito sa crank ng ating engine. Pinacheck ko naman to sa kanya. Ang sabi niya, wala naman daw pagkakaiba dun sa nasa kanya kasi yung seller neto is meron siyang ganito na naka RRS1 siya na elbow. So ito kasi multi-cut to mga lods. Hindi namin alam na magkaiba pala sila dun sa single cut lang or yung naka-bended lang. So kung mapapansin nyo mga lods, yung fittings nito ay medyo malayo dun sa ating shifter. Yung pala, ito yung isang version ng kanilang elbow na kung tawagin nila ay RS1. So magkaiba yung RRS1 at saka RS1. So basically, yung RRS1 ay pang road race talaga siya, yung high mount kung tawagin. Tapos yung RS1 naman, ito yung standard racing kung tawagin nila sa Indonesia. At ito yung semi high mount naman kung tawagin sa atin. Okay, so alam kong may mga nag-aabang ng sound test. Magsa-sound test tayo pero idle lang mga lods. Hindi ko siya pwedeng i-rev kasi gabi na. Paparinig ko na lang sa inyo yung sound test ng naka-minor. Tinatakpan ko pa nga para hindi mabigla. Mabigla yung kapitbahay. Ayan o. Ayan. Tinig nyo. Mabilis lang siya. Hindi siya hindi siya masyadong maingay. Mabilis. Ayan o. Kaso syempre pagka nirev mo to, syempre iingay ito. Wala pa akong silencer. Pag may silencer na ako, balak kong lagyan ng silencer mga lods. Ito dito sa mid yung adapter at saka dito sa bandang dulo, dalawang silencer na lalagay ko para pwede ko siyang ipang daily. Ayan o, mabase lang siya. Okay na yan, baka mapagalitan na tayo. So, mixing sound check lang. Pag ginabahan pa kasi natin yan, baka mapabarangay na tayo. So, yun. Kakausapin ko na lang si seller kasi ang gusto ko talaga ay yung RRS1, yung high mount. Kasi naka-Indo shifter nga tayo. So, ang gusto ko talaga ay yung high mount. Kagaya ng mga road race concept ng Indonesia.